Evening po mga kababayan, sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is December 4, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Show Boulevard MRT Line 3 station sa may EDSA Corner Show Boulevard po yan, Highway Hills, Mandaluyong. At dadalhin po natin sa may Astra Tower, sa may Prisma Residences, Pasig Boulevard, Bagong Ilog, Pasig po yan. Oh, puro katrapika ng bato sa atin. I love you, Lord. Okay, kasama talaga sa hanap buhay yan. So, taste lang talaga. Kaya magbabalik po tayo mamaya unti pa pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, manyan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Ng ating mga kababayan. Kung may pananagutan, tumataas ang respeto ng mamamayan. At tuwing inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan, sumusunod ang pag-unlad ng ating inang bayan. Kabilang sa mga nagwagi ang Barangay 57 Dapdap ng Legazpi City para sa panunumbalik ng Macabado River, Barangay Balulang sa Cagayan de Oro para sa Bus Eskwela Initiative, Barangay Blue Ridge sa Quezon City para sa Street Camps, at Barangay General Malvar sa Santiago City para sa Solar Powered Program. Kasama rin ang Urban Gardens at Palit Bote para sa tinapay ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong, Clearance with a Checklist ng Barangay Nagasikan, Community Justice Garden ng Barangay Pantal, Dagupan City, Sign Language Training ng Barangay Tagas, Tabaco City, Eriton Project ng Barangay Poblasyon, San Cotabato, at Tripa de Galina Revitalization ng Barangay San Isidro, Makati. Bawat awardee ay nakatanggap ng Galing po of Marker at 300,000 pesos mula naman sa DILG LGA. Isang puno, iisang mensahe ng mga programang ito. Kapag tinutugunan natin ang pangangailangan ng tao, nagdudulot ito ng magandang pagbabago. Hinikayat din ng Pangulo ang ibang mga barangay na tularan ang mga nagwagi. Let us strive to continue to replicate the success of these barangay initiatives on a national scale. Learning what works and strengthening the systems that uphold efficiency, participation, and transparency in government. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Galing po Foundation sa mahigit 3 dekadang pagsusulong ng kahusayan sa pamamahala. Ako si Christian Mascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Humarap kanina sa isang executive session sa Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader Sandro Marcos. Pero no-show naman si Davao City Congressman Paulo Duterte na ayaw pailalim sa investigasyon kaugnay sa anomalya sa flood control project. Kaugnay niyan, kumuha nga tayo ng opinyon mula kay Professor Ed Tayaw, ang Presidente and CEO ng The Peers at Professional Lecturer sa San Beda Graduate School of Law. Magandang hapon po, Professor Tayaw. Magandang hapon, Nina and Jeff. Okay, Professor Tayaw, katulad nga ng ipinangako ni House Majority Leader Sandro Marcos, ay humarap siya sa ICI kanina kaugnay nga sa investigasyon sa flood control anomalies. No? Ano po ang inyong reaksyon dito at siyempre yung hindi naman pagsipot nitong si Congressman Pulong Duterte? Alam mo niya, i-set alam, no? Yung pagsulpot lang at hindi pagsulpot, already set alam. Hindi naman kahit na ano pang interpretasyon natin dyan, one shows good faith and the other one doesn't show good faith, no? So, at the end of the day, it's a question of willingness and openness to face the issue, no? So, yun na yun, no? Essentially, no?
bagay yung pakikipag-cooperate, no? Ng sino man na kumbaga kinikilala ang inisyatiba na magkaroon ng malawakang investigasyon at ito na nga yung imbitasyon ng ICI. And Professor, no, yun nga, yun si magpapatawag dito kay Pulong mismo. Ang sinasabi niya, kaya hindi siya sumipot ay dahil wala daw jurisdiction sa kanya ang ICI. Pero pag-iisipin mo naman, yung mga mas matataas pa na opisyal, di ba? Yung mga senador na pumunta din naman sa ICI, pero parang siya, yun ang sinasabi niya, walang jurisdiction over him. Ano po ang reaction niya dito? Yan naman ang consistent kasi sa kanila sa totoo lang, no? At hindi ba itong inimbitahan ng Vice Presidente sa Kongreso, imbis na respetuhin niya yung Kongreso, alam mo, Jeff, sa totoo lang, kahit pa sabihin natin na lahat na, no? Sabihin na lang natin, no? Na lahat ng miyembro ng Kongreso ay magnanakaw. But still, if you're invited in Congress, Congress is still, whether we like it or not, a public institution, and as that institution, no? You're not talking about the individual members, you're talking of the institution, which is the representatives of the people, dapat may respeto ka ng konti, no? Hindi ba't naka-earphone pa ang pangalawang Pangulo noon, no? At ang sinasabi niya, nasagot naman na lang yung mga tanong. So, hindi din sinagot yung mga itinatanong sa kanya ng House, kaya nga nagkaroon ng impeachment. So, itong behavior ng kanyang kapatid, consistent sa kanila. It would seem that the message is because the government, the administration is not their ally, or they don't agree and they don't belong to the administration. Therefore, they are not subject to the government because the government is being run by an administration that they don't belong to. Ganun lang yung message niya. So parang, sorry, pero parang walang respeto sa public institutions. Ngayon nga, inano pa ni Pulong na, di ba, dati sinabi pa yan na anytime ay pwede siya, haharap siya, no? So, medyo disappointing. Medyo disappointing na pinakita niya yung tapang niya na yun, pero when the time comes na kailangan na niya humarap, ay hindi siya dumating. Pero Alam naman sila ganyan, di ba? Kahit si Senator Bato de la Rosa, nung iniimbestigahan yung EJK, iba't sa pa nga nagsasabi, parang si Pangulong Duterte dati, no? Na, sige lang, laban lang, no? So, parang gano'n sinasabi nila, o ngayon, ano nangyari kay Senator Bato? Nagtatago din. Ayun nga, syempre, naalala ko rin si dating Presidente Duterte na sinabing, sige, ikulong niyo ako or something like that. Tapos nung finally kinuha siya, gusto naman ngayong lumabas, magka-interim release. Diba? Yung mga ganun pong mga, parang urong-sulong, iba yung sinasabi sa harap ng tao. Oo, kumbaga may pinapakita silang optics na matapang sila. Pero once na dumating na yung time na eto na, kunyari yung kay Senator Bato lang nabalita po lang ba yung actual warrant, pero hindi na siya makita ngayon. Alam mo kasi hindi mo rin naman din sila masisi entirely because the whole time yung optics nga na sinasabi ninyo, it appears that it actually worked, no, to the public, and that they became really very popular, no? At ito, yung lumalabas nga na survey na siguradong mananalo ang pangalawang Pangulo. Hindi ko pa nakikita yung survey at hindi ko alam kung face-to-face yan, no? Kasi kung online survey yan, wala namang, there's no such thing as online survey, Hindi mo naman ma-measure yung ang tawag dito, margin of error in the first place kung hindi yan face-to-face. But anyway, I haven't seen it, so I can't really comment. But I'm quite surprised that the numbers of the Vice President remain very considerable because from our findings in the firm, hindi na ganun yung numero ng pangalawang Pangulo, no? Kasi this is very much related to our discussion. Kung dati nadadala yung mga tao sa mga daldal, sa mga pakita na maganda, magaling, no? At matapang, ngayon nakikita natin baliktad lahat ng mga sinasabi sa mga nangyayari, sa mga ginagawa nila. So I think
captured accurately. Mhm. And ito nga po yung balita naman din na nagbitiw sa ICI si dating DPWH Secretary Dave Singson. Ang pamilya raw ang dahilan at pressure daw ng ICI. Ano po ang masasabi niyo dito? Did you see it coming? Hindi ba sa ginagamit na nga ng opposition yan na kumbaga wala na daw mangyayari talaga sa investigasyon kasi nagbitaw ang dating DPWH Secretary. Pero magandang panoorin nila mismo kung ano yung mga salitang binitawan ng dating Secretary Dave Singson at ano yung mga rason kung bakit siya magbibitaw, no? Pati nga yung schedule ng komisyon, hindi ba in-explain niya? So in other words, kwentang klaras, kumbaga sabi nga nila, no? Pati nga yung pinipilit din siyang tanungin ng mga reporter kung ano sa tingin niya, kung maganda ba, tama ba, yung procedure na ginagawa ng ICI, anong komento niya? Nandun siya bilang technical person dahil siya ay inhinyero at hindi siya abogado. So, hindi siya makapag-komento dun sa proseso. Pero kapag natinignan mo yung interpretasyon yung mga kalaban ng gobyerno na halatang-halata mo talagang ginugulo at gustong magkagulo tayo, ang interpretasyon kaagad ay nagbitawang dating DPWH Secretary kasi merong hindi magandang nangyayari sa ICI. Alam mo, lumabas na rin yung matagal na namin sinasabi na whether we like it or not, there is a foreign influence here, specifically China. Kasi ang magbe-benefit lang naman ng gulo sa atin, sa Pilipinas, yung kalaban natin eh. So, and it's quite obvious. Recently, may mga reports din na may mga activities na mismong mga opisyalis ng gobyerno ng Chinese government ang nandito, no? At sa madaling sabi, kailangan natin talagang mapagmasid at alamin natin sino ba yung sinusuportahan ng gobyerno ng China ng mga politiko at bakit. No? Ako, sige, maraming salamat po, Professor Ed, tayo sa oras sa binigay nyo. Naalala ko pa pala isa pang umatras sa mga Duterte dun sa boxing match ni Baste at ni dating PNP Chief Nicolas Torre. Naalala ko matras din pala. Again, maraming salamat po, Professor Ed, tayo sa oras sa binigay nyo sa Barangkada Balita. Sa ibang balita, tumaas ang presyo ng galunggong at sibuyas dahil sa kakulangan ng supply nito. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Halos 2 dekada nang nagtitinda ng isda si Jen. Kadalasang kalahating kilong galunggong na nga lang raw ang binibigyan ng kanyang mga customer. Kaya hindi na nauubos ang benta niyang galunggong sa araw-araw. Balita ngayon po sa lalaki po kasi 300 po ang kilo eh. At sa babae naman po 50 po isang kilo. Sa ngayon po yung 10 kilos, minsan may tira ng 1 kilo, so hindi siya nagiging ng Anya, bagamat may mga bumibili pa rin ng galunggong, ay may ilan na iba na lamang ang pinipiling bilhin. At mga ganare, nagtanong sila, magkano yung galunggong? Sabi ko, 300 po kayo. Sabi na, manok pala, kasi kaya bakit? Kasi halos tigit na daw po ng presyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kulang ang supply ng galunggong, kaya ito nagmahal. Kaya ang ilan, manok na lamang ang binibili na